Nag-umpisa ang movie kung saan ay makikita natin na tumatakas ang isang lalaki sa isang kagubatan, pagkatapos ay bigla siyang pinagsasaksak sa leeg at pinatay. Kinaumagahan ay makikita natin ang van nila Keith na galing sa isang kagubatan upang mag-camping kasama ang kanyang pamilya. Nag-ihaw si Keith ng karne para sa kanyang pamilya ngunit ayaw namang kumain ng kanyang anak na si Amy at pagkatapos ay umalis ito. Ilang sandali ay may dumating na dalawang lalaki na taga doon at hinahanap nila ang isa nilang kasamahan. At ito ang nakita nating lalaki na pinatay kagabi. Sinabi ni Keith na wala naman kaming nakitang kahit na sino dito at kaya lang kami nagpunta sa lugar na ito ay para makapag-camping. Halatang gusto na silang paalisin ni Keith ngunit nilapitan ito ng kanyang anak upang bigyan ng mga chocolate. Pagkatapos ay dumating si Amy at agad siyang pinapasok ni Keith sa van. Ngunit sinabi ng dalawang lalaki na pwede ba kaming pumasok sa van, baka mamaya nandyan lang yung nawawala naming kasama. Mahinahang sinabi ni Keith na pasensya na kasi nagmamadali na kaming umuwi, kaya tahimik nang sumakay ang dalawang lalaki sa kanilang sasakyan at saka umalis. At pagkatapos ay gumayak at umalis na din sila Keith, at habang nasa kalagitnaan ng daan ay nakita nilang nakaharang ang sasakyan ng dalawang lalaki dahil nasiraan ang mga ito, at nakita nila na may hawak na isang shotgun ang isang lalaki, kaya't natakot ang asawa ni Keith at sinabi nito sa kanya na umatras na lang tayo, ngunit sinabi ng isang lalaki na nasira ang aming sasakyan, pwede ba kaming makisabay sa inyo dahil dadaan naman kayo sa aming bayan. Alam ni Vern na natatakot si Keith sa hawak niyang baril kaya't sinabi niya na itong kaibigan ko lang na si Billy ang makikisabay sa inyo, at huwag kang mag-alala dahil maiiwan naman sa akin itong shotgun. Ayaw pa ding magpasakay ni Kathleen ng ibang tao sa kanilang sasakyan ngunit pinasabay pa din ito ni Keith, kaya't sumakay na si Billy at kinausap siya ng anak ni Keith na si Jeffrey, at sinabi niya sa mga ito na nakatira sa bahay ko ang aking tito at ang dalawa kong pinsang mga babae, at mainit nila kayong tatanggapin dahil gustong gusto nila sa mga bisita, at pagkatapos ay sinabi niya ang address ng kanilang bahay, ngunit laking gulat niya nang makitang hawak ni Jeffrey ang notepad ng nawawala nilang kasamahan, at habang tinitingnan niya ang notepad ay bigla siyang sinaksak ng dalawang kutsilyo sa balikat ni Jeffrey at pinatay. At ngayon ay nabunyag na ang twist ng istoryang ito na ang pamilya pala na inaakala nating mga inosente ay sila pala ang napaka-mapanganib na mga serial killer, at si Jeffrey din pala ang pumatay sa lalaking nawawala nung isang gabi, at ang karneng inihaw ni Keith ay laman pala ng lalaking iyon. Ibig sabihin na mga serial killer sila at mga cannibal na kumakain ng mga tao, at walang mag-aakala na mga mamamatay tao sila dahil sa kanilang mga itsura. At pagkatapos patayin si Billy ay hinati-hati nila ang katawan nito at inilagay sa freezer dahil ito ang kanilang pagkain. Pagkatapos ay ibinigay ni Kathleen ang mata ni Billy kay Amy at sinabi ni Jeffrey na bakit mo ibinigay ang mata sa kanya, dapat sa akin mo ibinigay yan kasi ako ang pumatay sa lalaki. Sinabi ni Kathleen na kay Amy ko na lang ibibigay ang matang ito dahil kaya niyang pigilan ang kanyang sarili, at hindi siya basta-basta pumapatay na lang na kagaya mo. Pagkatapos ay nagpunta na sila sa bahay nila Billy, nagkunwari silang mga inosente at sinabi nila sa dalawang pinsang babae ni Billy na nasira ang kanilang sasakyan, kung ayos lang sa inyo pwede ba kaming makituloy muna sa inyong bahay. Ngunit sinabi ni Savannah na lumakad pa kayo ng konti at may malapit naman kayong bayan na matutuluyan dyan. Sinabi ni Kathleen na nakita namin sa daan ang pinsan yung si Billy at siya ang nagpapunta sa amin dito, kaya't nang marinig ang pangalan ni Billy ay pinapasok na sila sa loob nila Julie Ann at Savannah. Binigyan nila ng pagkain sila Keith ngunit ayaw naman ng mga ito dahil mga tao ang kanilang kinakain. Sinabi ni Savannah na kung nakita niyo si Billy bakit hindi niya kayo inihatid dito. Sinabi ni Kathleen na kasi naglalakad siya pabalik upang tulungan ang kanyang kaibigan na nasiraan sa daan. Sinabi lang niya sa amin ang address ng bahay niyo at pagkatapos ay umalis na siya dahil walang tigil sa kakatanong si Savannah kaya't galit na hinugot na nila unti-unti ang kanilang mga sandata. Ngunit biglang may kumatok sa pinto at biglang may pumasok na isang lalaki na malaki ang katawan, kaya't nang makita ito ay laking takot nila Keith dahil nahihirapan sila na kalabanan at patayin ang ganito kalaking tao, kaya't ibinalik na ulit nila ang kanilang mga sandata at ito pala ang boyfriend ni Julian. Samantala ay makikita naman natin si Vern na paulit-ulit na tumatawag sa nakapatay na cellphone ni Billy kaya't natakot na siya. Pagkatapos ay may dumating na isang pulis ngunit ayaw naman niyang makisabay dahil galit siya dito. Pagkaalis ng pulis ay nagsusuka si Vern dahil sa kinain niyang chocolate na ibinigay ni Jeffrey sa kanya kanina, at sa bahay nang magpunta si Amy sa banyo ay hindi niya napansin na nahulog ang mata ni Billy na ibinigay sa kanya ni Kathleen, at pagkalabas ay nakita niya si Savannah at nagkagusto siya dito. Samantala ay nag-aalala naman si Kathleen dahil ayaw niyang pumatay ng inosenteng pamilya, dahil may kasunduan sila na ang papatayin lang nila ay yung mga masasamang mga tao at pabigat sa mundo. Sinabi ni Keith na relax ka lang at huwag kang masyadong mag-intindi dahil pabigat naman talaga sila.
tingnan mo ang buhay nila, wala silang pamantayan at wala ding layunin. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Jeffrey at sinabi niya dito na ikaw ang papatay kay Julian at ako naman ang papatay sa boyfriend niya dahil malaking lalaki ito. Pagkatapos ay nagpunta na si Keith sa kwarto ng ama nila Savannah at Julian upang patayin ito, at nang akmang sisigaw na ang matanda ay bigla siyang pinalakol ni Keith. Samantala sa labas ay mag-isang pinagsasaksak ni Jeffrey ang boyfriend ni Julian, at pagkatapos ay sinakil niya ito sa leeg kaya't agad itong namatay, at kahit na sinabihan na siya ni Keith ay nagawa pa din niyang patayin agad ang malaking lalaki. Kaya't bilang reward ay ibinigay ni Keith kay Jeffrey ang pinutol niyang dila ng boyfriend ni Julian, at nang matutulog na si Amy katabi si Savannah ay tinangka niya itong patayin ng kanyang kutsilyo, at nang itulak siya ni Savannah ay bumaon sa kanyang sariling hita ang kanyang kutsilyo, kaya't nang makita ito ni Savannah ay tinalian nito ang kanyang sugat at umalis upang kumuha ng first aid kit, kaya't nag-isip tuloy si Amy kung papatayin ba niya ito dahil concern ito sa kanya. Pagkatapos ay nakita ni Savannah ang katawan ng boyfriend ni Julian sa trailer nila Amy. Kaya't nalaman niya na serial killer pala ang pamilya nila Amy at nakituloy ang mga ito upang patayin sila. Samantala sa banyo ay nakita ni Julian ang mata ni Billy na nahulog ni Amy, kaya't naisip niya na nasa panganib na ngayon ang kanilang mga buhay, at nakita din niya sa kwarto na wala ng buhay ang kanilang ama, at nang magsisigaw ay tinagpanikit ang kanyang bibig at pinapapatay niya si Julian kay Kathleen, at nang papatayin na siya ni Kathleen ay biglang may bumaong panas sa leeg ni Kathleen, dahil nang malaman pala ni Savannah ang katotohanan ay kinuha nito ang kanyang panas sa kanyang kwarto, at nagsisigaw si Amy nang makitang patay na si Kathleen, at naisip niya na kung napatay niya kanina si Savannah ay buhay pa sana ang kanyang ina. At nagplano sila na papatayin nila ang dalawa at pagkatapos sunugin ang bahay ay aalis na sila doon. Pinahirapan na nila si Julian upang sumigaw ito at nang puntahan ito ni Savannah. Mautak na dumating si Savannah at tinutukan niya ng kutsilyo si Jeffrey sa leeg, at isang twist na naman ang nabunyag dahil tinawagan na pala ni Savannah ang mga pulis sa pamamagitan ng telepono nila Amy. At nang tutukan ni Savannah ng kutsilyo sa leeg si Jeffrey ay tinutukan din ni Keith si Julian, kaya't pinakawalan ni Savannah si Jeffrey para hindi patayin ni Keith si Julian. Pagkatapos ay itinali silang dalawa ng mga ito at pinahirapan. Sinabi ni Keith na kainin ni Julian ang ipinirito niyang dila ng boyfriend nito, at nang umayaw ay pinutol niya ang hinlalaki nito at kinain, at nang pilit niyang ipakain kay Savannah ang dila ay sinabi nito na hindi mo pala alam na lulong ang anak mo at nagkakagusto siya sa babae, kaya't nasiraan ng pag-iisip at inaway ni Keith si Amy, at nang dahil dito ay nagawang makalagan ni Savannah ang sarili, at pagkatapos ay bigla niyang sinaksak ng tinidor sa isang mata si Keith. Nasiraan na talaga si Keith dahil nang hilahin niya ang tinidor ay kinain niya ang natanggal niyang mata. Pagkatapos ay biglang dumating si Vern at binaril niya si Keith at tinamaan ito sa balikat. Samantala sa labas ay makikitang sinabuyan na ni Jeffrey ng gasolina ang bahay nila Savannah. At pagbalik niya sa bahay ay binuhusan siya ng kumukulong tubig sa mukha ni Savannah at sinakal hanggang sa mamatay, at nasaksak naman ni Keith sa ulo si Vern kaya't namatay ito. Ngunit dumating si Julian at minaso niya sa ulot si Keith, at habang nag-uusap ay biglang sinaksak ni Amy si Julian kaya't kinuha ni Savannah ang maso at agad namang tumakbo sa labas si Amy. Ngunit nakakagulat ang pangyayari dahil number ni Amy ang ipinangtawag ni Savannah sa mga pulis kaya't siya ang binaril ng pulis na dumating. Nalito ang pulis sa pangyayari dahil inakala nito na inosente ang pamilya ni Amy at ang mga taga-nayon ang pinaghinalaan nilang mga serial killer, kaya't si Savannah ang kanyang binaril upang iligtas si Amy. Ipinaalam din ng pulis sa headquarters na pinatay ng mga taga-nayon ang pamilya na nag-tour, at habang nagre-report ay bigla siyang pinatay ni Amy. Pagkatapos ay sinunog na ni Amy ang bahay nila Savannah upang mawala na ang lahat ng mga ebidensya laban sa kanya, at sumakay na siya sa kanilang trailer at umalis. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.